نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Ito na po ang huling yugto ng pagpapaliwanag sa Surah Ad-Dariyat. Mabot na po tayo sa 48 na aya 48 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ang lupa ay aming inilatag, kaya't mabiyayang tagapaglatag. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang lupa, alam naman natin mga kapatid, ang lupa o tinatawag nating earth, gumagamit na tayo ng mga termino. Kasi dati tinatawag lang yan na lupa. Ngayon, tinatawag nating earth. Nilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, ang word na inilatag, ay nakita talaga ito ng ating siyensya. Agham, pag-aaral sa agham, mayroong 7 layers, 7 level ang layers ang mundo. At ang pinaka last, ang tinatawag nating crush, subhanallah, parang nilatag talaga, parang carpet na nilatag mo ganyan, tapos sa ibaba mayroon ding ibang layer. Ganun na ganun mga kapatid ang paggawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagkasabi niya nga dito aming inilatag. Proud na proud siya kasi sa kanyang paglatag mga kapatid. Gumamit siya ng plural. Hindi ibig sabihin marami sila naglatag. Ibig sabihin dyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala inaangat niya o itinataas niya kanyang sarili dahil sa kanyang kakayahan gumawa ng mga ganitong mga bagay. Ang pagkagawa ng lupa na inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sa baba, iba naman ang layer doon. Mga bato, sa sunod, tubig, sunod. Maraming mga layer doon. Pinakagitna nga, tinatawag nating core. Ano naman yun doon? Mainit doon. Umaapoy. Alam niyo mga kapatid, subhanallah, bakit ganun na sa baba? Kasi inaangat pala yan mga kapatid doon sa kalupaan para matakpan ang mga butas. Ganun, subhanallah, kung ano ang napakahakim ng Allah subhanahu wa ta'ala, marunong sa paggawa. Kaya tingnan nyo, napapansin natin may nagkakaroon ng sinkhole. Kasi nga hindi yan naabutan ng pagtapal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun may mga tao kasi na gustong sirain talaga ang kalikasan. Kaya tuloy na nawawasak, kaya nakakaroon ng sinkhole. Kaya paglatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano talaga to? Ang nakikita natin ang kanyang kakayahan, kung paano niya inilatag ang mga lupa sa ilam. Alam naman natin mga bulkan, di ba? Nagsisabog. Tapos naglumabas ang kanilang mga lava. Alam naman natin ang lumalabas, may mga tubig din lumalabas sa bulkan. Meron ding lumalabas ng mga hangin, pati lupa. Tapos ginawa niya, pinalatag niya talaga. Ebidensya nga dyan, mga bulkan. Tingnan sa bulkan sa Taal. Ang Taal, di ba? Maliit na lang kanyang bunganga. Halos natakpan na ang bulkan ng kanyang mga lava. Ganun na ganun mga kapatid, ganun ang paglatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang kanyang kapangyarihan, kaya mabiyayang tagapaglatag. Malmahidun. Kung ano pa, plural din dito Kung ano pa, kung babasahin mo talaga ng malinaw, kaya't mabiyayang mga tagapaglatag. Gumamit din siya ng plural mga kapatid. Kasi nga, inaangat talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sarili.
Kahit sa tapos sinabi ng Allah, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mula sa lahat ng bagay ay nilikha namin bilang magkaparis. Baka sakali kayo'y makakaalala. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ang langit, tapos ano para sa langit? Lupa. Ang saya, lungkot. Magkaparis talaga dito yung mapapansin mo lahat sa mundo. Nakakaroon talaga ng partner. Lalaki, babae. Positive, negative. Kasi nga, ganun ang pagkagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinerfect niya dahil dyan. Kaya kung gusto mo malaman isang bagay, baliktarin mo lang para matutunan mo ng lubusan. Kaya ang araw at buwan, subhanallah, may mga pares talaga. Kahit isda, mga kapatid, magkapares. Kahit mayroong mga hayop na tinatawag nating hindi niya kailangan makipagtalik. Gusto siya ay ang kusang lumalabas. Meron din siyang sa sarili niya, meron parang siyang egg cell at sperm. Magkano rin. Pagkapares pa rin, subhanallah. Siya lumilikha sa sarili niya. Ganun na ganun mga kapatid, lahat ng bagay dito magkapares. Kasi para makaalala kayo na mayroong Diyos na tagapaglikha. Para maalala natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya talaga ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung paniniwala, baliktarin mo, ay tawag nating pagtatakwil. Yun, magkaparis talaga mga kapatid, negative at positive. Kaya utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil siya po ang makapangyarihan, siya po ang marunong, siya po ang maalam, ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, kaya tumakas na kayo tungo kay Allah. Tingnan niyo, tungo kay Allah mga kapatid. Tumakas. Ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung tatakas man tayo may mga panganib, di ba? Tatakas tayo. Ganon din mga kapatid kapag may time ng panganib sa buhay natin o kaya mayroong mga balakid o kaya mga masasamang pangyayari, ay tumakas tayo tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan, ako sa inyo ay malinaw na tagapagbabala mula sa Kanya. Ganon ang propeta Muhammad SAW mga kapatid. Ang trabaho ng propeta, tagapagbabala, malinaw na tagapagbabala. Hindi lang tagapagbabala, nadhirun mubin, malinaw na tagapagbabala. Kaya ang payo ng tagapagbabala natin, tumakas tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag mayroong problema tayo, mayroong panganib, bumabalik loob lang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagaan talagang loob mo. Pupunan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat mong mga kakulangan. Allahu Akbar. Ganon ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon ang pagkagawa ng Allah. Kasi nga gusto niya doon tayo sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kapag doon ka sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay pupunan talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong mga kakulangan. Meron nga isang hadith dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, na sinabi ng Allah, ibig sabihin hadith qudsi, o anak ni Adam, itinalaga mo sa iyong sarili ang aking pagsamba. Tingnan niyo, pagsamba. Punuin ko ang inyong dibdib ng kasaganahan at pupunan ko rin ang iyong kahirapan. At kung hindi mo ito gagawin, ay pupunuin ko ang iyong dibdib ng abala at hindi ko rin punan ang iyong kahirapan. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya sa hadith din mga kapatid sa Islam, napakalinaw to na tayo, magano lang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumalik loob lang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ha? Para magkaroon tayo ng kasaganahan, at magkaroon tayo ng magandang patutunguhan. Kaya mga kapatid Islam, ito ang isa sa mga kagandahan ng katuruan ng Islam. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun. Ang tumakas tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi babala yan ng malinaw na tagapagbabala. At meron din siyang sinabi, mga kapatid, na napaka-importante sa ating pananampalataya. Itong sinabi ng Allah. At huwag kayong gagawa ng iba pang Diyos kasama ni Allah. Yun ang nakakatakot, mga kapatid, na gagawin ng anak ni Adam. Gagawa pa siya ng iba pang Diyos kasama ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katunayan, tunay na ako para sa inyo ay malinaw na tagapagbabala. Yun ang ng mga propeta, mga kapatid. Wala silang sasabihin mula sa kanilang sarili. Bagkus sila, minigyan lang po ng katuruan. Sila magbigay ng ganitong mga kautusan. Ang utos niya, napaka-simple lang nga ito . Huwag kang gagawa ng iba pang mga Diyos kasama ni Allah. Alam naman natin ang Diyos, ibig sabihin ng Diyos ang sinasamba. Huwag kang lalagay ng ribulto sa iyong altar. Huwag mong patayin ang Diyos mo, katulad ginawa ng mga hindi Muslim. O kaya nagparid-parid sila doon. O kaya sinasaktan nila kanilang mga sarili. Subhanallah. Utos ng Diyos o kaya mga pinagbawal niya ay huwag kang gagawa ng iba pang mga Diyos. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Sinabi kaya kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, gayon din walang dumating sa mga yaong nauna pa sa kanila na mensahero kundi kanilang sinabi sa lamangkero o baliw. Yun ang subhanallah. Yun ang sinasabi nila, mga kapatid. Napakalinaw na babala. Malinaw na babala. Tapos sasabihin mo lang, sa lamangkero yan o kaya baliw. Kasi nga hindi nila kayang iwanan ang kanilang namulatan. Kasi hirap kaya yan kapag namulatan mo na ang mali. Hirap kaya ituwid yan. O kaya mahirap dumaan sa kabaliktaran ng iyong nasanayan. Mahirap talaga. Kaya gagawa sila ng mga napakasagwang salita patungkol sa mga mensahero. Sasabihin nila mga salamangkero yan. Kasi nga gumagawa ng himala. Kasi alam naman natin himala, sinisira ang mga nasanayan. Sampula lang ang dagat, ang dagat. Yung nasanayan natin yung dagat, hindi naman ganun. Kaya ang mga dalan lang himala, tinatawag lang nila na salamangka, subhanallah. O kaya mahika. O kaya kung hindi nila kaya, iniiba rin ng kanilang mga speech. Sabi nila mga baliw yan. Hindi yan nag-iisip ng matino. O kaya wala yan sa katinoan. O kaya nasaniban ng ibang espiritu, subhanallah. Yun ang mga paratang nila sa mga mensahero ng Diyos na mayroon namang dalang mga malilinaw na mga babala. Subhanallah. Kaya ganun din sa dawa, mga kapatid. Sa dawa, dapat magtiis ka kapag sasabihan ka ng mga tao ng mga masasama. Huwag kang tumigil sa daan ng dawa. Dapat iparating mo lang. O kaya magbabala ka lang. Kung naihatid mo na ang mensahe, hindi siya maniwala at nangutya pa siya, wala ka na doon. Tapos na ang iyong obligasyon. Allahu Akbar. Kaya kung gano'n ang pag-iisip mo, pagiging positibo ka talaga. Hindi ka kaagad manghihina ang iyong loob. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasaw bihi
balhum qaumun tagut. Tagun na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ba ang kanilang pagpapayuhan? Bagkus sila ay pangkat na mapaglabag. Tignan nyo, ganun na sinabi ng Allah. Ganun ba sila magpayo? Magdagpapayuhan sila? Pinapayuhan nilang misahero? Bagkus sila mga mapaglabag ng mga tao. Lumalabag sila. Kasi bakit nila sasabihin ganun ang mensahero ng Diyos? Ano yun eh? Mensahero yan ng Diyos tapos sasabihin mo ng ganyan? Papaglabag na pangkat yan sila. Hindi siya sumusunod. Mga sotel, kung ano pa mga sotel, mapagmalabis. Kaya, tignan yung utos ng Allah, napaganda nito. Sabi ng Allah, fatawalla anhum fama anta bimalum. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya talikuran mo sila. Talikuran mo sila. Talikuran. Kaya kung sa dawa mga kapatid, hindi makikinig sa'yo, iwanan mo yan. Hindi ka makinig, wala ka ng wala ka pananagutan dyan. Tapos ng iyong responsibilidad bilang Muslim, bilang nagpapaabot ng mensahe, tapos na. Kaya ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magiging ebidensya natin to. Kapag tayo inutusan magdawa ka. Mag-anyaya ka. Kung hindi sila makinig, talikuran, tapos na ang iyong pananagutan. Sapagkat, sabi dito, fama anta bimalum, sapagkat hindi ka rin masisisi. Hindi, tapos na, hindi ka nasisihin ng Allah. Kaya mo, mga tao sisihin ka, basta hindi ka sisihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na iabot mo ng mensahe, tapos na po. Period. Sinabihan mo na sila, sambahin ng isang Diyos, hindi sila makinig, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya example, sa mahal na araw, ipinapako ng Diyos, kinatay ng Diyos, tapos mabubuhay na naman, subhanallah. Nasabihan mo na sila, tapos na po ang iyong responsibilidad. Ganon ang da'wah. Hindi, mo talaga ang buhay mo dyan, isiksik mo sa kanila para magabay. Huwag mong gawin yan, kapatid. O kaya, dawahan, Muslim ka agad. Hindi ganon, mga kapatid. Bihira lang ang nagbumuslim. Kung ayaw niya, tapos kinukutya pa tayo, talikuran mo na lang yan. Wala namang pilitan sa reliyon. Bakit? Kasi nga, nagiging malinaw ang gabay kaysa kabulaanan, kaysa kaligawan. Naging malinaw po ang patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingnan nyo, utos ng Allah, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahu Akbar, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alalahanan mo, sapagkat ang paalala ay talagang nakikinabang ang mga manampalataya. Yun pala mga kapatid, ang paalala, para yun sa mga may paniniwala. Merong pananampalataya. Yun po ang nakikinabang. Hindi nakikinabang ang mga may pagtatakwil sa kanilang puso. May pagtatanggi. Hindi yan sila kailangan ng ating pagpapaalala. Kaya sa dawa mga kapatid, kahit kakaunti lang ang nanonood sa iyo, kunti lang ang nakikinig sa iyo, huwag ka mag-alala. Pakikinggan yan ng mga mananampalataya. Kasi alam naman natin, kakaunti lang makapasok sa paraiso. Kakaunti lang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, sila po ang makakabenepisyo sa iyong pagpapaalala. Hello. Kaya, yun ang sinabi ng propeta, sinabi pala ng Allah sa propeta niya. Hanggang ngayon mga kapatid, doon pa rin tayo tumitingin sa kanyang kasaysayan kung paano nagdawa ang mahal natin propeta Muhammad sallam. Hindi niya pinipilit ang mga tao. At hindi niya niluluko. Sa atin ngayon, subhanallah, sa dawa, pinagluluko nila mga tao, sabihin na saan ang paraiso, saan naniwala ka ba sa may Diyos? Huwag mong gawin yan, kapatid. Kung ayaw mag-Muslim, ayaan mo, huwag mo nang pilitin yan. Kasi nga, masisira lang ang pangalan mo, masisira lang pati religion natin,
o ano pang mga pinanggagawa mong panlilinlang. Sa atin, naiabot mo ng Islam, tama na yun. Ha? Ha? Kaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allahu Akbar, napakalinaw to. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao, kundi upang sasambahin nila ako. Allahu Akbar. Tingin nyo? Yun ang napakaganda mga kapatid. Magkaroon tayo ng malinaw ng purpose ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng direksyon sa ating buhay. Kasi sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao kundi para sambahin nila ako. Yun ang ano natin mga kapatid, yun ang ating prinsipyo sa buhay. Para sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, para sasambahin natin siya. Direct to the point yan, sasambahin nila ako. Yun ang utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na siyang ginawa para maging ano tayo dito. Yun lang ang purpose niya. Tapos, وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ. Sinabi ng Allah, wala akong ginugusto buhat sa kanila mula sa anumang biyaya at hindi ko rin gustuhin papakainin nila ako. Walang gusto si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mga ano dyan, mga offering na yan, i-offer mo sa Diyos, o kaya pagkain, huwag mong gawin yung kapatid. Walang ganun sa atin. Kalukuhan yan. Pinagluluko lang kayo ng religious leader nyo. Hiyain nyo sa Diyos. Pagkain, mga ginto. Subhanallah, hindi ganun ang tinuro sa atin. Tinuro sa atin, magsadaka. Ang makinabang dyan, una-una ikaw, pati na rin ang nabigyan mo para sa Diyos. Hindi maghain, ipapakain mo sa Diyos. Tingnan nyo, kalukuhan talaga sa mga Greek mythology nila. Ang Diyos nangangailangan ng pagsamba kasi kung hindi mo nasasambahin ng Diyos sa Greek, manghihina, subhanallah. Pero dito sa sinabi ng Allah, wala akong ginugusto buhat sa kanila mula sa mga biyaya. Walang anumang biyaya, hindi kailangan niya ng Allah. At hindi rin gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na papakainin nila siya. Hindi gusto yun ng Allah. Akala nila, gusto nila Allah subhanahu wa ta'ala na pakainin. Hindi, ikaw dapat magpakain sa gutom. Doon sa tao o sa hayop, pakainin mo. Yun ang makikinabang sa pagkain. Pero sa Diyos, ipapakainin ng Diyos. Subhanallah. Kalukuhan yan. Kaya huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan ng iba na mag-aalay tayo sa Diyos, pakainin ng Diyos, subhanallah. Mag-alay ka sa Diyos, tapos pakain mo sa gutom sa mga tao. Yun ang utos sa atin. Hindi ilalagay sa altar, ibubuhos, idadalak mo doon ang dugo, ibubuhos mo sa altar, subhanallah. Puro kasinungalingan ang pinanggagawa nila mga kapatid. Sa atin, magkatay man tayo, ipapakain natin sa mga kugutom nating mga kapatid. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah war-razzaqu dhul quwwatil matin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan si Allah ang siyang tagapagbiyaya na may-ari ng matatag na lakas. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon tayo ng idea mga kapatid na siya po ang tagapagbiyaya. Siyang tagapagbiyaya. Hindi ikaw o sino pa dyan, ang Allah pa rin. Yan kung ikaw, padre di pamilya ka na. Huwag mong isipin na ikaw ang nagbiyaya sa mga anak mo. Maling paniniwala yan. Dapat mo na talaga, ituro mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, sa pamagitan ko lang, ibig sabihin, ipinadaan lang sa iyo ang biyaya ni Allah para sa kanila. Ganun ang pag-iisip ng isang tunay na may mananampalataya. Hindi nila inaangkin ang hindi naman sa kanila.
Kasi nga, kung kukunin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka talagang magagawa. Uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kamay mo, hindi na yan makakahawak. Uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang utak mo, hindi na yan mag-iisip ng tama. Subhanallah. Kaya huwag mo angkinin ang hindi sa iyo, mga kapatid. Kaya sinabi talaga dito ng Allah, katiyakan si Allah ang siyang tagapagbiyaya, ang may-ari ng matatag na lakas. Siya lang talaga, mga kapatid. Siya lang ang may-ari ng matatag na lakas. Wala nang iba dyan. Ang akala natin kabataan malakas ka, hihina ka rin pagdating ng iyong katandaan. Kaya huwag kang magmalaki. Huwag kang magmalaki sa iyong lakas. Kaya yun ang isa sa mga isa sa mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala para matakot tayo at nagkaroon tayo ng tamang kaisipan. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kaya't sa katiyakan ang para sa mga yaong ng api ay mayroong kabahagi katulad sa kabahagi ng kanilang mga kasamahan. Kung gayon ay wag nila akong ipapaapura. Kaya kasuklam-suklam sa mga yaong nagtakwil mula sa araw nila na yaong ibinababala sa kanila. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito sa mga taong mga makasalanan, lalo na mga mapang-api, nang-aapi ng kanyang kapwa, o kaya nang-aapi sa kanyang mga sarili. Huwag kang mag-isip na wala kang kabahagi ng kasalanan. May kabahagi ka dyan. Tapos ikaw, kinukutya mo pa si Allah, subhanallah. Mga tao dito, sa mga Quraysh, tinutukoy dito mga Quraysh, pinapaapura pa nila si Allah ng kaparusahan mula sa langit. So, huwag mong gawin yan kasi ipapaapura mo si Allah kung gagawin yun ng Allah. Parurusahan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating talaga sa iyo ang parusa kahit saan man manggaling. Kaya nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipalabas ang tubig mula sa lupa. Meron nga akong nakita, mga kapatid, ang bato, lumalabas doon, tubig, subhanallah, bato. Kasi nga, bundok yun eh. Marami palang tubig yung loob ng bundok. Kaya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magiging hambog. Huwag kang magyabang. Meron nga tao, lumalakad lang sa dalampasigan. Tignan nyo, dalampasigan. Lumalakad, tapos meron pating doon na kaya dumaan lang, kinagat siya at dinala sa tubig, subhanallah. Kaya, huwag kang magyabang, mga kapatid. Meron nga nakita ko rin, ang tao lumalakad sa tulay. Meron gabi yun, tumalon ang buaya, kinagat ang paa niya at hinila siya sa tubig at nawala siya, kinain siya. Kaya ganoon, mga kapatid, huwag kang magpaapura sa karusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka manampalataya, tapos yun pang lumalabas sa bibig mo at sinunod ng Allah, pinasok niya sa kanyang nais, subhanallah. Kaya kasuklam-suklam sa mga yaong nagtakwil mula sa araw nila na ibinababalaha sa kanila. Kaya mga kapatid sa Islam, yun ang isa sa mga leksyon natin na huwag natin gayahin ang mga mapagtakwil sa kanilang pag-aapura sa paghingi o kaya pagdating ng kaparusahan ni Allah. Kasi nga maging kasuklam-suklam ka lang sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos syempre naman matakot tayo, dapat unahin mo yung takot, hindi pangungutya. Kasi kapag pinarusahan na ng Allah mga nauna pa, tapos ikaw magbulag-bulagan sa mga ganitong mga kwento.
No, binigyan ka na ng babala, ibinabala sa iyo yan. Sinasabihan ka na para hindi wag ka nang lalapit diyan, pero tigas ng ulo mo. Akala mo hindi totoo, subhanallah. Ha? Kaya ano pang ginagawa mo diyan? Mali-mali pa. Kaya mag-ingat sa mga ganitong mga bagay. Sana mga kapatid, natapos natin ang Suratul Dariyat. Sana mayroon kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.